Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya. Thank you. Gandang Magandang gabi gabi, po, Pastor. Pastor. Gabi sa lahat. Magandang gabi po, Salamat Pastor. sa Magandang lahat. gabi. Good evening po. Dito po. Salamat Good po. evening. Good Pastor. Good evening, Ito po. Narito po, Pastor. Good evening Pastor. po. Good evening po, Pastor. Mayong gabi Always sa lahat. Ito po sa ating lahat. Good evening po. Good evening po sa lahat. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At lahat ng mga kababayan ko rin na nasa ibang bansa ngayon na sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabi. At pagpapala po nawa ang aming pagbati sa inyo mula dito sa The Bride of Christ TV. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito. Aral muna ulit tayo, no? Siguro sandali lang naman siguro to. Ewan ko, baka abutin tayo ng kinabukasan. Okay lang ba yan mga kapatid? Abot tayo ng bukas. Joke lamang po. Okay. So, ang topic natin ngayon ay rightly dividing the gifts of the Spirit. Alam niyo po, no? Meron akong gustong ipanood sa inyo, no? At mamaya, solusyonan natin to. Panoorin natin to, Panoorin natin to mga kapatid. Obserbahan natin. Tapos, pag-aralan natin yung Biblia. Tapos, balikan natin to, ha? Okay, so... Mauntat ka sa ulan, mauntat ka ulan sa pangalan ni Jesus. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Untat ka ulan sa pangalan ni Jesus. Maguntat ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus mighty name. Jesus, hangin, maguntat ka. Ulan, maguntat ka sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, I declare ang untat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Jesus mighty name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus mighty, maguntat ka. Maguntat ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Jesus mighty. The mighty in Jesus Christ. 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 Maguntat ka. Maguntat ka. Maguntat ka, hangin. Ikaw ang hangin, maguntat ka. Ikaw, ulan, maguntat ka. Ikaw, ulan, maguntat ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ikaw hangin. Ulan, maguntat ang pagbubo. Mauntat ka. In the name of Jesus Christ. 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 Mag-untat ka ulan. Mag-untat ka ulan. Mag-untat ka ulan. Mag-untat ka ulan. In the mighty name of Jesus Christ. See? Kabalo na kamo sa power ni Lord. Kabalo na kamo sa power ni Lord nga napauntat niyang ulan. Ara na. Ara na. The Bible says, mag-untat ang ulan. Mag-untat ang ulan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sinan mo, natawa. Nantawa ninyo. Naguntat ang ulan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Truly, the Bible say, in Jesus Christ, kung ano ang pangayuon nyo sa akong pangalan, iamba lamang kay matuman ini. Natuman, naguntat ang ulan to the righteous man nga nag-ampo. Naguntat ang ulan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. I declare and decree right now, naguntat gid ang ulan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. See, tingnan niyo, tingnan niyo. Tumigil ang ulan sa aking pananampalataya at faith. Tingnan niyo kung gaano katotoo ang ating Panginoon. Tinaboy ang ulan dahil sa prayer ko. Dahil sa prayer ko kay Lord, tinaboy ang ulan. Wala nang ulan sa pangalan ni Jesus. Clear na, wala nang ulan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Okay. Okay, so sige Ang tanong dito, ang una diyan, sino ba na itaas? Ang Diyos ba? Type nyo nga dyan, no? Type nyo nga dyan, nataas ba ang Diyos o yung nag-pray? Ano nyo dyan? Pakitype na lang po. Sino nataas? Sino napuri? Ang Diyos ba talaga? Kasi sabi daw niya, dahil daw sa prayer daw niya, sa pananampalataya daw niya. Okay. Pangalawa, totoo ba talaga na yung sounds, no, pwedeng ma-edit yun eh.
Okay, maaaring sabihin nyo sa akin na sobra ka naman, Edwin. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa himala. Ibig ba sabihin yan na ano tayo ito? Meron mga term yung iba dyan na maaaring sabihin sa akin, blasphemous daw ako o nilalait ko raw ang Espiritu Santo. Ang tanong kasi diyan, yan ba ang tamang gospel sa panahon natin ngayon? At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ano? So, maaaring iba dito naniniwala dyan, pero bago muna tayo maniwala dyan, yan ang pag-aaralan natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol diyan sa tinatawag na himala. Alam nyo kasi mga kapatid, marami nagsasabi yan daw ay gift o gift of the Holy Spirit daw. Ngayon, pag-usapan natin yung gift of the Spirit. Kung ano ba yung sinasabi ng Biblia regarding sa gift of the Spirit na yan. Okay, so ang pamagat natin ngayon ay rightly divide the gift of the Spirit. Yung gift of the Spirit, nabanggit daw yan yung himala, no? Totoo naman ang himala ay totoong nasulat sa Biblia po yan, totoong nasa Bible po yan, especially sa Old Testament times. Nung panahon ng mga propeta, panahon ni Moses, talagang makikita niyo yung himala ng Diyos talaga, no? Talagang napapahati ang dagat, na kakaroon ng ulan ng apoy, napapahinto ang ulan, kagaya na ng ginawa ni Elijah. At maraming record sa Bible, more on po yan sa Old Testament. Ngayon, no, magtataka kayo dito, no? Bakit sa Old Testament ang daming himala, pero sa New Testament, lalo na sa panahon ni Apostol Pablo, ay wala na yung himala pangyayari. So, why does this happen, no? Ngayon, hindi natin maiintindihan ang tanong na yan at hindi natin masasagot ng tanong na yan if we cannot rightly divide the scripture, especially yung dispensation. Tingin tayo dito, no? Kaya maraming mga Pilipino, maraming mga Kristiyano ang naliligaw pa sa mga bagay na hindi naman dapat. Tayo mga Pilipino talaga, madali tayong maniwala sa mga himala-himala. Gusto natin mga nagma-magic-magic. Gusto natin yun Kaya tingnan nyo yung mga ibang Pilipino, gustong-gusto basahin lagi Old Testament, tapos panahon ni Jesus Christ. Doon nakapokus. So kaya tuloy, ang mentality nating mga Pilipino, ang the way we evangelize the world by doing miracle. Okay? Yun kasi ang nangyayari. Tingnan nyo, no? Napapansin nyo ba yung mga churches ngayon, mas pinapangaral nila yung mga himala kaysa dun sa gospel. Okay? So ngayon, i-compare natin, ano ba talaga ang mensahe sa panahon natin ngayon, ngayong dito sa church age? Tayo ba ang mensahe ng Biblia rito ay more on miracle pa rin ba? More on himala? More on gifts? O more on preaching the word of God? Kasi dalawa lang naman yan Preaching the gospel at iba naman, itong tinatawag na apostolic sign. So isa-isayin natin dumako tayo sa panahon nang hindi pa napapako si Kristo. Okay? Ibig sabihin, hindi pa nag-e-exist ang grace. Hindi pa nag-e-exist ang more faith. Ang moral relationship ng Diyos sa tao, more specifically sa mga Hudyo, ay by the law, by works, o yung tinatawag na gospel of God's kingdom dito sa panahon na ito. So, pag sinabing green, ibig sabihin, ang nakapokus ang Biblia, ang spotlight ng Biblia sa Old Testament ay nasa iisang bansa lamang. Ito ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Kaya isa pa rin sa dapat natin maintindihan mga kapatid, ang Bible po ay sinulat ng mga Hudyo para talaga sa mga Hudyo in majority. Kung babasahin nyo mula Old Testament books, mapapansin nyo dyan na lahat yan ay para sa mga Hudyo hanggang Acts. Pero pagdating ng Romans to Philemon, ang maganda lang kasi, nabanggit lang tayong mga Hentil. So we divide the Jews
and we divide na merong para sa hentil. Hindi lahat po ng sinasabi sa Bible, hindi lahat po ng mga pangyayari sa Bible, i-apply natin tayong mga hentil. Ang ina-apply ho natin ay yung binanggit ni Apostol Pablo. Sa mga napag-aralan natin, sa mga luma ng mga follower ko dito, alam naman natin, tayo tinawag dahil tayo ay hentil. Ngayon, ano ba yung appropriate na mission nating mga hentil? Ano ba yung appropriate na mission ng mga sinaunang apostol ng araw? So that's why we divide the scripture. Halimbawa, no, bigyan ko kayo ng ng verse sa Bible. Halimbawa, yung sinasabi sa Mark 16 verse 16. Okay? Dito nabanggit yung himala eh. Wherein sa Old Testament naman, ang naghihimala talaga mga propeta, etc. Pero nabanggit na sa New Testament na pwede na rin maghimala yung mga New Testament guy. Okay? Yung mga follower ni Jesus. Ngayon, mag-time travel tayo mga kapatid. Ilagay natin ang ating sarili sa panahon ni Jesus Christ. Pumunta tayo sa panahon na si Jesus Christ ay under the law, na si Jesus Christ ay nagtuturo sa mga Hudyo at tayo ay nasa Israel. Wala pang hentil sa panahon na ito, itong time na to, way back 30 AD. Punta tayo ng 30 AD mga kapatid. Ibig sabihin, 33 AD nagsimula ang church, wala pang church sa panahon na to, 30 AD mga kapatid. Gamitin natin ang ating time travel mga kapatid. Alisin muna natin yung mga natutunan natin in the past, tingin muna tayo doon, ilagay natin ang ating sarili. Sumakay tayo ng time machine, punta tayo ng 30 AD. Ngayon, 30 AD na tayo, ito yung bibinanggit, si Jesus Christ. Sino ang kausap? Mga alagad. Basahin natin. Nung pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ, no, 'di ba nabanggit nga yung yung Great Commission. Okay? By the way, yung Great Commission po pala, tawag lamang po 'yan ng mga Pentecostal. To kagaya nito, wala naman sa Bible tong the Great Commission na 'to, ipamagat lang 'to eh. Pinamagatan lang 'to ng ibang mga Kristiyano in 15th century. Pero walang Great Commission po talaga, okay? So basahin natin yung inutos ni Kristo kanino? Sa mga apostol. Okay? Sino nagsasalita dito? Time travel, si Jesus Christ. Sino ang kausap dito? Mga apostol. Okay? So ibig sabihin na nag-uusap dito si Jesus Christ at apostol. Hindi tayong kausap dito. Wala pa si Apostol Pablo dito. Hindi pa tayo pinapanganak dito. Wala pa tayo tinatawag na transition period para sa mga hentil. Nasa Hudyo pa lang ang Kristyanismo nito mga kapatid. Okay? Okay, nasa panahon tayo na ang Kristiyano pa lang sa panahon na ito, ang dinidil pa lang ng Diyos dito ay panahon pa lang ng sinaunang Kristiyanong Hudyo. Hudyo, hindi hentil. Hindi tayo mga hentil ang kausap dito. Basa. Sabi dito, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok ng sinasabi sa kanila ni Jesus. Sino yung pumunta? Church ba ang may sabi? Hindi, alagad ang star dito. So ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Jesus Christ dito patungkol sa mga alagad, hindi tayo ha. Wala pa tayo dito, wala pang Kristiyano. Okay, 28:17. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan ay nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ng kapangyarihan na nasa langit at sa lupa. Habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao ng bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Sabi rito, sino kausap dito? Mga alagad. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang tanong, nagawa ba nila itong mga alagad? Siyempre hindi. Okay? Hindi sa kanila na-fulfill yun. Pero inutos sa kanila ni Kristo yun. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, ito yung sinasabi ng mga Pentecostal, itong mga born again, itong mga Assemblies of God, ay ito daw ang dapat daw nating Great Commission daw. Ito raw ang gawin daw natin. Okay? Alam nyo ba ang Great Commission dito sa Mateo 28? Kulang to.
Hindi to kompleto. Mas kompleto ito sa Marcos. Kasi sa Marcos, doon din binanggit ang sinasabi nilang Great Commission. Ngayon, patulan natin yung sinasabi ng mga Pentecostal. Great Commission daw to. Okay? So, tingnan natin ngayon sa Mark chapter 16. Kasi ito rin yung sinabi nun, mas broad yung Great Commission daw dito eh. Sabi nga. Ayan din, no, the Great Commission din ang nilagay ng Philippine Bible Society. Hindi po Bible may gawa niyan. Sinulat lang po yan ng mga born again na Christian na ito nakialam sa Bible. Wala hong Great Commission. Ang Great Commission po ay hindi po biblical term. Imbento lamang po yan ng mga pastor. Hindi po, wala pong sinasabi ang Bible na the Great Commission. Ngayon, balik tayo, no? Basahin natin ang Great Commission daw dito sa Mark kasi mas kumpleto rito eh. Sabi dito, pagkatapos nagpakita si Jesus sa langbing isang alagad habang kumakain ng mga ito, sila'y pinagalitan niya dahil sa hindi sila pananalig sa kanya. Tingnan nyo ang Diyos, no? Galit na galit talaga kapag hindi nananampalataya eh. At dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakikita ng kanyang pagkatapos ng mabuhay. Take note di ugali ni Kristo, no? Pinagalitan niya yung kanyang mga alagad dahil daw sa hindi paniniwala. Wala kayong makikita sa Bible na si Jesus nagalit sa mga makasalanan. Hindi. Nagagalit lang siya sa mga hindi naniniwala sa kanya. Period. Yun lamang po yun. Kaya napakahalaga ho talaga ng pananampalataya kaysa sa gawa. Okay? Ito ebidensya na ang Diyos galit sa mga hindi nananampalataya eh. Hindi siya galit sa mga makasalanan. Mahal niya ang mga makasalanan. Ang galit lang siya sa mga ayaw maniwala. Kaya sa bagong tipan talaga, big deal ang Diyos sa pananampalataya, hindi sa mga gawa natin. Ito yung pinakagandang example, no? Okay, so hindi ng topic natin, liktaw tayo, no? Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagtapos siya muling mabuhay. Ayaw nilang maniwala, nakita na nga nilang nabuhay si Kristo, no? At sinabi sa kanila na habang kayo'y humahayo, ito yun, di ba? Ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. O ano yung magandang balita dito? Anong gospel to? Gospel ba ni Pablo to? Ito ba ay para sa mga hentil? Hindi. Wala pa si Pablo nito. Hindi pa tinatawag si Pablo dito. Kaya ang gospel dito ay gospel of God's kingdom. Paghahari ni Kristo. Mark 16 verse 16, ang sino mang sumampalataya ay nabautismuhan, maliligtas, ngunit ayaw sumampalataya ay parurusahan. So ang mapaparusahan dito yung ayaw sumampalataya. Ang linaw dito, no? Okay? Ang sino man daw sumampalataya ay maliligtas. Kaya ka naligtas dahil sumampalataya. At isa nga sa ebidensya yung mabautismuhan. Kaya ang ground dito ay hindi bautismo, kundi yung pananampalataya. Kasi ayaw manampalataya daw ay parurusahan. Okay? Yung iba rito sasabi, yan kailangan mo magpabautismo para maligtas. Hindi naman bautismo ang tinutukoy dito. Ang ground dito, pananampalataya. Next verse, ayoko ng pagtalunan yan. Ang sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan. Ito, ito yung Great Commission. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng himala. So, utos pala to na maghimala. Sa pangalan ko ay magpalaya sila ng mga demonyo at magsalita ng iba't ibang wika. Hindi sila kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na patungan ng kanilang kamay. Pagkatapos na magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit. Ibig sabihin, kasama sa Great Commission, eto, patulan natin sinasabi nilang Great Commission, Eto yun. So, sino ang binigyan ng gift ng ganito? Mga apostol lamang po, mga kapatid, apostol. Mark 16:20. Binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo, magsalita ng ibang wika, kumuha ng serpent o ng ahas, o uminom daw ng kahit lason, tapos heal the sick. At sa ibang version nito, merong raise the dead. Hindi nasama pero sa ibang verse sa Lucas, raise the dead. So ito yung tinatawag na apostolic sign.
Ngayon, kung tatanungin natin ng mga Pentecostal kung sumusunod sila sa Great Commission, nasusunod ba nila to? Oh. Cast out the devil, nagawa nila eh. Oh, sige. Pero ang tanong, nagawa ba nila mag-raise the dead? O kaya, maniniwala ako dyan kila Benhin, maniniwala ako dyan sa mga nagmi-miracle na yan, kung ilalagay nila sa tabi nila mismo kung sila sumusunod sa Great Commission, kung ilalagay nila sa tabi nila na meron silang ahas, no? Kailangan matuklaw sila at kitang-kita sa buong camera, kailangan hindi sila mamamatay, Oh. Oh. Oh, mga Pentecostal, Great Commission, 'di ba? Ayan ang kumpletong Great Commission, no? Oh. Cast out devils, ewan ko kung talaga nakakapag-cast out kayo ng devils o baka gawa-gawa lang 'yun, Yung speaking of tongues nyo, iba eh. Alam niyo ba yung speaking of tongues sa mga Pentecostal, ng mga Assemblies of God, I name it, yung mga well-known na born again ngayon, Oh. Yung speaking of tongues nila, ang meaning diyan ay speaking of other language in tongues, hindi yung blabbering your word. Nagsasalita ka lang salita na di maintindihan na ay shikarakarkara, ano ba karkarka? May mga ganun pa. Bababga, shishikalakalakol. Diyos ko. Meron pang kung na lang kumanta sila ng ano ba 'yon? Shigi shigi wa kurudo wa. Kanta sila ng kung na lang kumanta sila ng shigi shigi wa. Diyos ko Lord. Oh, hindi ganoon ang speaking of tongues. Ang speaking of tongues, magsalita ka ng ibang lengguwahe ayon sa Acts. Hindi ko na i-elaborate yung sa Acts, no? Na ilang beses natin pinag-usapan yan. Yung istorya sa Acts, speaking of tongues sila, hindi yung yung ay, hindi ganon. Ang speaking of tongues sa kanila, nagsalita sila ng ibang lengguwahe. Oh. Ang purpose noon para mahikayat yung mga taga-ibang mga Hudyo nasa ibang bansa ng panahon na yun na iba ang lengguwahe nila. By its context, kung babasahin niyo yung Acts chapter 2, basahin niyo nga mabuti yun. Aliwa-liwanag doon, lengguwahe. Oh. Pero ngayon, itong mga Pentecostal, iba. Alam nyo ba, nung nasa Assemblies of God pa ako, no, turo sa amin to sa Assemblies of God. Kasi ayon sa mga Assemblies of God, yung speaking of tongues daw, ay pangungusap daw. Ito yung pangungusap na sinasalita na hindi mo naiintindihan. Ibig sabihin na kagaganong ka, no? Shigi-shigiwa ka, no? Nagagaganong ka. Pero ito ay sinasambit daw ng iyong labi. Kasi sa tuwing daw sinasambit daw ng iyong labi yung mga tongues daw na yan, yung banal na spirito daw at ang Diyos lang daw nag-uusap. Wherein yan ang tinuturo sa Assemblies of God, mga taga-Assemblies of God dito, huwag nyo na akong tirahin. Ganyan ang tinuturo nyo, oy. Galing ako dyan, oy. Tagal ako dyan. Since 13 years old, Assemblies of God na ako, alam ko yung turo niya, alam ko yung turo nyo. Alam ko yung 16 fundamental doctrines natin at kasama dyan yung speaking of tongues. At mayroong pang pastor na nagkwento sa akin, ewan ko totoo yung kwento ng pastor na to, no? Bago daw sila magpastor, kailangan daw nila mag-speaking of tongues para sila daw ay maging pastor na. Ito po ay malaking kasinungalingan, kapatid, no? Na yung daw nangungusap daw yung Espiritu Santo. Kaya nagsasalita ka raw ng iba't ibang wika, hindi mo daw ito naiintindihan pero nagsasalita ka. Basahin natin yung sinasabi ng Romans chapter 8 verse 26. Pabubulaanan ko na kasinungalingan ng turo na yan ng Assemblies of God. Ang sabi, no, Romans chapter 8 verse 26. Tungkol sa Holy Spirit to I-correct natin Tingnan niyo mga kapatid, gahibla lang ang pagkakaiba ng verse sa Bible sa turo nila. Ngayon, malalaman natin kung saan sila nagsinungaling. Ang sabi rito, no, sabi nila kasi, di ba, ang Espiritu daw nangungusap na hindi natin naintindihan, pero nagtatangs tayo. Nasasalita mo, kaya nga lang, hindi mo naiintindihan. Ang Diyos lang daw, tsaka Espiritu Santo daw ang nag-uusap. Ganun daw ang turo nila. Pero sabi ng Bible, ganito
Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. So, tinutulungan din pala tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan. Ano yung kahinaan na yon? Okay? Ang sabi rito, ang kahinaan daw natin, hindi daw tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang ano daw, di natin kayang sambitin. Yung Espiritu daw nakikipag-usap daw sa Diyos, pero hindi daw natin kayang sambitin yon. Pero ang Assemblies of God daw, yung banal na Espiritu daw nakikipag-usap sa Diyos, so magitan daw ng dila natin para magsalita tayo ng speaking of tongues, ibig sabihin kaya nating sambitin. Pero sinasabi ng Biblia, hindi nga kayang sambitin eh. Oh. Oh, at ito rin yung madalas silang ginagamit na verse. Oh. Eh sabi nga parang hindi kayang sambitin, eh bakit nagtatangs ka? Oh. Sablay. Sige nga kung talaga kayo sumusunod sa ano, sablay yung speaking of tongues nyo eh. O maglagay nga kayo ng ahas, o kayo uminom nga kayo ng lason. O heal the sick daw, heal the sick. Alam niyo mga kapatid, no, isa pa, no, ito ay gift sa mga apostol talaga. Sino bang kausap? Mga apostol. Okay? This is apostolic sign. Kaya yung pag-cast out ng demonyo na gagamit ka ng sa pangalan ni Jesus, ito'y utos lang sa mga alagad. Wala kayong makikita sa bagong tipan na nanalangin si halimbawa no si Apostol Pablo na nagsabing sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang paggamit po ng sa pangalan ni Jesus ay pag-cast out lang po ng demonyo. Okay? Ito ang biblical niyan is una, ito'y inutos lang sa mga apostol yung pag-cast out ng demonyo. Pag speaking of tongues, pwede ka maglagay ng serpent at uminom ka ng poison, heal the sick, tsaka raise the dead, lalo na to, raise the dead. Sa history ng Christianity mula noong 33 AD hanggang sa panahon natin ngayon, wala akong nabalitaan na yung mga apostol, yung mga Assemblies of God pastor na nakapagpabuhay ng mga patay. Wala akong nabalitaan. Kung meron man siguro, malamang hoax yun. Or hoax pala, sorry. O questionable yun. Maniniwala ako na na totoo yung gift na to, na ito ay para sa ating mga Kristiyano. Kung merong isang pastor dito na magpapakita ng video talaga, kitang-kita live nabubuhay siya ng patay. Wala, punta siya sa burol, no? Hamunin niya yung Diyos, no? Sabi niya sa pangalan ni Jesus, mabuhay ka. Maniniwala ako talaga, walang walang tricks, walang daya, no. Tsaka yung cast out devils mga kapatid, ang in Jesus name, ginagamit lang yan sa kapalayas ng demonyo. Nagtataka ako sa ibang mga Kristiyano ngayon. Nakarinig lang ng bumanggang jeep, ay in Jesus name. O kaya nagkasala, nakapagmura lang siya, ay in Jesus name. Laging ginagamit ang in Jesus name. Gasgas na in Jesus name. Una, hindi ka naman apostol. Ba't ka gamit-gamit ng in Jesus name? Saka sa pananalangin mga kapatid, bakit kailangan natin gamitin na in Jesus name? Alam ko makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pero ang tanong, sa atin ba inutos yun? Hindi naman sa atin inutos yun eh. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Nang nanalangin si Pablo, bigyan ko kayo ng halimbawa. Tingnan natin manalangin ng mga alagad kung meron silang sa pangalan ni Jesus. Amen natin na natin. Kasi ang sa pangalan ni Jesus, ginagamit lang po yan sa pagpapalayas ng demonyo. Bakit lagi nating ginagamit? In Jesus name, manalo ko sa loto. Ano ba yun? Kinakasout. Anong hindi? Alam niyo, parang wala tayong pagkakaiba sa Katoliko na nagsa-sign of the cross. Umalulong yung aso, sign of the cross. Kumidlat, sign of the cross. Ano pa? Nalaglag lang yung kanim baboy, sign of the cross. Nadulas, sign of the cross. Ganon din ang mga born again. Nadulas in Jesus name.
Nagkasala in Jesus' name. Nakapagmura in Jesus' name. Nakakita ng halimaw in Jesus' name. Natakot in Jesus' name. Ano yun? O, di ba? Tingnan niyo basahin natin ang Ephesians chapter 3. Guys, matagal to Matindi yung ating pinag-uusapan ngayon. Matagal to. Pasensya na kayo. Ephesians chapter 3 verse 20. Eto, and now this love that surpasses knowledge, that you may be filled in the measure of the fullness of God. Now unto him who is able to do immeasurably more than we ask and imagine, according to his power that is work with us. Ito yung panalangin ni Pablo, to him be glory in the church and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. In Jesus' name, amen ba? Meron bang in Jesus' name, amen? Wala, amen lang. Pag sinabing amen, so be it. Ibig mo sabihin, Edwin, hindi na kailangan ng in Jesus' name. Kung may pananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo, just say amen. Una, hindi ka naman apostol. Kaya nga, di ba kayo nagtataka? Pag nagka-cast out ng mga demonyo itong mga apostol, di ba lagi nilang sinasabi, sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Kasi maraming Jesus, di ba? So, ina-address niya to sa kilala nilang ni Jesus na taga Nazareth. Kailan yung panahon na yon? 32 AD. Oh. Wala pang Apostol Pablo, wala pang church. Oh. Kasi hindi pa nga namamatay si Kristo, so ang kapangyarihan niya, inilagay lang niya sa pangalan niya. Pero after the cross, ang sabi ni Jesus Christ sa cross, tetelestai, tapos na. Dininig na ng Diyos yung panalangin natin. So ang gawin mo lang is by faith, do the finished work of Christ, I am saved, amen. I am healed, amen. Yung in Jesus name, yan ang version ng mga version ng mga born again na sign of the cross. Oh. Ngayon, alam na natin originally na ito ay sa mga apostol. Oh. Even the speaking of tongues sa panahon na to. Kasi kung ito sa atin, dapat kailangan raise the dead gawin natin. Oh. Bakit? Not rightly dividing the dispensation. Mga walang alam sa dispensation. Hindi alam magbasa ng Bible. Not rightly dividing the word of truth. Oh. Ngayon, punta tayo kay Pablo. So dumating si Pablo, no? Ngayon, saan ba tinawag si Pablo? More majority sa mga hentil. Pero una, tinawag siya sa mga Hudyo. Okay? Bakit Edwin si Pablo nag-iimala rin? Kasi nga, tinawag nga siya nung una sa mga Hudyo. Tingnan nyo, Romans chapter 1 verse 16 malinaw Tingnan nyo Si Pablo talaga may order. Hindi lang siya sa mga hentil. Yung mga hyper-dispensationalists, hentil lang daw tinawag si Pablo. Hentil daw. Kaya ang Christianity daw nagsimula daw ng middle of Acts. Which is very, very wrong. Ang pagkatawag ni Pablo, una, tinawag siya sa mga Hudyo. Tingnan nyo So sabi ni Pablo dito, no, I am not ashamed of the gospel. So yung gospel ang issue rito because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. So ito daw ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sino mang manampalataya o mga tiwala. Ano daw? First for the Jew, then for the Gentile. So si Pablo, obviously, tinawag siya sa mga Hudyo nung una. Pero bandang huli sa mga hentil. So tingnan niyo ang ang buhay ni Pablo. So si Pablo tinawag din dito sa lugar na to. Kaya dahil siya ay apostol, una naghihimala din talaga siya. Sa una naghihimala siya. But magtataka kayo, sa una naghihimala siya, but later hindi na. Kasi bakit? Kasi nga, ang gospel of God's kingdom, ang himala ay para sa mga Hudyo.
Saan sa Bible, Edwin, ang himala ay para lang sa mga Hudyo? Okay, basahin natin na. Sabi rito, no? Ano daw yung mga Hudyo? Ang Hudyo'y humihingi ng himala. Bilang ano daw? Katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego o ng mga Hentil o Grego. So, nabanggit dito, no, na ang Hudyo pala, basically, kailangan talaga nila ng himala bilang katunayan. Kasi ang mga Hudyo, kailangan talaga dyan sa mga yan, may mag-miracle ka. Kaya nga nung una, ang ginawa ni Jesus Christ, katakot-takot na himala ang ginawa niya. Kasi itong mga Hudyong to cease to believe. Kaya na-record sa Bible yung buhay ni Jesus Christ, kaya siya naghihimala, hindi para hindi para maging Power Ranger tayo, no? O magmalaki tayo balang araw tayo naghihimala. In the first place, hindi naman yun ang turo ni Kristo. Kaya naghihimala talaga si Kristo kasi nga ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Oh. So ibig sabihin mga kapatid, ang himala po ay para lamang po sa mga Hudyong matitigas ang ulo. Hindi sa ating mga hentil. Hindi na natin kailangan noon sa panahon natin ngayon. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Doon naman tayo sa mga Hudyo. So, dahil si Apostol Pablo ay tinawag din una sa mga Hudyo, may senaryo talaga na si Pablo ay naghihimala din. No? O, basahin natin. Tingnan niyo, si Pablo naghimala dito Ngayon ang tanong, anong panahon to? Early Christian. Nasa panahon pa lang na ang mga Kristiyano o mga apostol ay nangangaral pa lang sa mga Hudyo. Kasi nga, di ba nabasa natin kanina, lahat sila nagsimula sa mga Hudyo. Ni-reject na mga Hudyo si Kristo, kaya simula no, nalipat sila sa mga Hentil. Ganun po ang history ng church. Ang history talaga ng New Testament, nagsimula ang Christianity sa mga Hudyo. Dahil ni-reject ng mga Hudyo ang Christianity, ang mga apostol naman ay bumaling na sa mga Hentil at pangunahin nga dito si Apostol Pablo. Tingnan to, no? Tingnan niya si Pablo to, Gumawa roon ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan daw nino? Ni Pablo. Si Pablo daw ay naghimala. Anong panahon to? Nangangaral pa lamang siya sa mga Hudyo. Okay? Wala pa sa mga Hentil. So, kaya siya naghihimala. Ang sabi sa 12, no, mas malala nga yung ginawa ni Pablo Sabi dito, no, kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagaling naman ang mga ito at lumalaya sa masasamang espiritu nagpapahirap sa kanila. May ilang Hudyo ron na naglilibot, nagpapalaya sa masamang espiritu. Tingnan nyo, Hudyo yung audience. Sa panahon pa ng mga Hudyo, maliwanag sa context, di ba? Ito, nabanggit yung Hudyo rito, di ba? So, anong panahon to? Panahon na nangangaral pa ang mga apostol sa mga Hudyo. Wala pa tayo sa time na yon. Pero after few years, nung matanda na si Pablo, ang tanong, naghimala pa ba siya? Basahin natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? 2 Timothy. Ang Timothy, ang kauli-hulihang libro ni Pablo bago siya mamatay, matanda na siya nito. Magtataka kayo dito sa sulat. Ito sulat kasi to. Tingnan niyo yung sulat ni Pablo, no, yung kahuli-hulihan, yung final greetings na sinasabi. Sabi rito, no, ikumusta mo ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila at sa mga pamilya ng Onesiforo. Nagpaiwan sa Corinto si Erasto. Si Tropimo naman, iniwan daw niya sa Mileto dahil may sakit siya. Magtataka kayo dito, kung si Pablo ay nagpapagaling na may sakit talaga hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, kahit sa mga Hentil, bakit may iniwan siyang may sakit? Tataka kayo dito. So it seems na ang miracle talaga in the later part ng buhay ni Pablo ay hindi na kailangan dahil sa Hentil. Kasi nga, ang context kasi na tinuturo ng Biblia, ang himala ay para sa mga Hudyo lamang.
Para sa mga hentil ay hindi na. Kung titingnan mo ngayon sa timeline, dito to, dito sa panahon na to, hindi na kailangan ng himala dito hanggang sa panahon natin ngayon. It seems na hindi na diyaan ang pamamaraan ng Diyos. So ngayon, ano ngayon ang idea dito? Gaya na sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi natin naiintindihan ang Book of Acts is a book of transition, maliligaw-ligaw po tayo. Ngayon, ang tanong, sa panahon ba natin ngayon, kailangan pa ba ng mga himahimala? Okay? Kasi tingnan nyo, no? Noong una, nagpapagaling si Pablo. Panyo lamang niya, damit lang niya, dinadala niya para gumaling. Kahit nga siya, si Pablo, may sakit daw siya, di ba? O bakit hindi niya pahira ng sarili niya, ng panyo niya para gumaling siya? O. Di ba may nabanggit si Pablo na may sakit daw siya? Yung tinasabing thorn of the flesh? Ano, kailangan pa ba natin buksan sa Bible yun? Sige nga, baka iba ayaw maniwala no? Tingnan natin Tingnan nyo, no? Sabi sa Corinthians chapter 12, verse 7 to 10. Ngunit upang hindi pagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong, tingnan mo, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon, alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang pagpapala. Ang pagpapala ko ay sapat na sa lahat ng pangangailangan mo, lalo na hayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Biro mo 3 beses na yung pinalangin. Pero yung may sakit, nung una, nung nasa mga Hudyo pa siya tinawag, binabato lang niya ng panyo, gumagaling. Oh. So, ibig sabihin, walang himala sa panahon ni Pablo, sa panahon ng ating mga hentil. Kasi bakit kaya wala nang himala? Kasi nga, sabi nga, di ba ni Pablo, we should live by faith and not by sight. Yung himala na yan, by sight. Hindi tayo dapat dyan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pangangaral ng gospel ay hindi sa umagitan ng himala, kundi sa umagitan ng pananampalataya. Hindi totoong gospel yung magpapakita ka ng himala para maniwala sila kay Kristo. Hindi. Ang totoong gospel ay panampalatayanan kung ano yung sinasabi ng Biblia is what you believe, not to what you see. Hindi himala. Kaya yung mga born again dito na mahilig sa himala, gumising na kayo. Huwag kayo puro himala. We should live by faith and not by sight. Ang nakakalungkot, no? Bagay, hindi ko kayo masisisi. Yung iba dito naniniwala pa doon sa mga ganyang himala Pero ngayon alam nyo na mga kapatid, doon tayo. Ang totoong gospel po para sa atin, we should live by faith and not by sight. Ang sight po is a miracle. Para sa mga Hudyo lang po yan nung panahon na yun. Ngayon sa panahon natin ngayon, kailangan tayong maniwala na lang kung ano yung sinasabi ng Biblia. Pag sinabi ng Biblia na ligtas ka na, wala nang mga kwitis-kwitis, wala nang mga kung ano-anong seremonya, wala nang kung ano-anong mga bautismo, wala nang kung ano-anong mga speaking of tongues, language, pagkikisay, wala nang ganon. Kailangan pa ba may kumikisay, mag-speaking of tongues, may magtatatalon, naku po. Hindi ganon ang tinuturo ng gospel. Ang gospel po is just simply to believe. Yung mga ibang born again, gusto lagi mahimala gusto lagi may power Sino natataas? Kagaya kanina, kundi dahil daw sa prayer daw niya. Sino nataas? Siya. Tsaka pangatlo mga kapatid, eto gamit din tayo ng isip. Isipin din natin, pwede yung bidyong yon pahinto na ang ulan. Pwede. Yung pahinto na ang ulan, tsaka siya nag-pray. Saka nakakita na ang Diyos, kinukulit mo in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Saan yun? Una, hindi ka man apostol. Naniwala naman yung iba. That is trick. Ibig mo sabihin, Edwin, hindi ka naniniwala sa himala sa buhay mo. Naniniwala ako sa himala ng buhay ko sa biyaya ng Diyos. Pero hindi sa ganyang paraan na ibibidyo mo pa yung himala. Para masabing magaling ka, masabing righteous ka. Mag-untat ka ulan. Noong una nababastusan ako dun. Pala ibang language, sorry. Sorry kung hindi ko naintindihan yung
Una, masama pa kanig ko. Anong sinasabi niya? Ano pala to? Ibang lingwahe. Oh. Tingnan niyo yung views ng taong yun, ang dami. So, for what? 'Di ba? Mga kapatid, ang sabi sa Bible, use your discernment. Test the spirit. Ang spirit sa panahon natin ngayon is to preach the gospel. Hindi diyan. Sige, at patuloy natin yung binabasa natin, ano, at least may idea na kayo kung anong stand ko doon. Okay, so ano yung sa atin, mga hentil? Sa atin, mga believers, yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 12. Ito, apostolic signs, di ba? Merong binanggit ang si Apostol Pablo na gift talaga sa atin. At ito yung sinasabi, may gift of the Spirit naman po talaga. Pero, hindi itong apostolic sign. This is not the gift of the Spirit. This is apostolic doctrine. Doktrina to ng mga apostol, ng mga sinaunang apostol. Sa kanila lang po yan inassign kasi nga sila ay maglilingkod kasama si Kristo sa mga Hudyo. Okay? Ito ay nataon nga lang kasi ito ay nasulat, pero ito ay sa panahon lang nila. Panahon lang ng mga Hudyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi tayo kinakausap dyan eh. Tayo kasi lahat tayo, gusto natin lagi entitled tayong kinakausap eh. Ibig sabihin mga kapatid, sa madaling salita, ang himala po ay hindi po sa ating mga hentil, kundi ito'y para lamang sa mga Hudyo. Ang linaw-linaw ng sinabi natin kanina, basa natin kanina sa Bible, di ba? Ang Hudyo ay nangangailangan daw ng himala para maniwala. Pero sa mga hentil, hindi ganun ang inaano sa atin. Ito ang para sa atin, no? Basahin natin, ano? Basically, ang para sa mga hentil, ito naman ho talaga ang gospel para sa atin eh. Una, Acts chapter 20, ano daw yung gospel para sa atin? However, consider my life worth nothing to me. Ito sabi ni Pablo, no? If I may finish the race to complete the task of the Lord Jesus has given to me, the task of testifying. Pag sinabing testifying, kasama dyan ang preaching, teaching, what? The gospel of God's grace. Okay? Ito po yung para sa ating mga hentil, no? 2 Corinthians chapter 5. Ito para sa atin mga kapatid, hindi himala. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. We live by faith. Ito ang golden rule sa mga Kristiyano mga kapatid, do. Tatak natin sa isip natin to. Kabesaduhin natin tong verse na to, 2 Corinthians 5:7. We live by faith and not by sight. Ang mga miracle ay by sight. Hindi ka maniniwala kung walang miracle. Hindi ka maniniwalang may Diyos kung walang miracle. Yan po ang sight. Pero ang turo sa ating mga hentil, kailangan nating maniwala talaga sa mga bagay na hindi nakikita. Oh. Tsaka mga kapatid, no, isa rin akong video editor. Kung obserbahan nyo yung ulan, malakas yung volume ng ulan, tapos biglang hininaan yung volume ng ulan para masabing trick. Mga kapatid, marami na akong nagagawang kalokohan ng internet ngayon. Huwag na ako kayo magpapaniwala dyan. Video editor din po ako. Di ba gumagawa ako ng content, napapanood nyo naman, di ba? Gumagawa ako ng mga video editing. Karamihan po dyan. Huwag na ako kayo magpapaniwala doon. Mahirap na ako magtiwala sa internet ngayon. Lalo na mga AI video. Yung video, kita UFO. Batukan kaya kita. AI yan, oy. Huwag na ako kayo maniwala doon mga kapatid. Maging modern na po tayo. Huwag na tayo magpahuli. Mag-aral po kayo, maging wise. 'Di ba sabi ni Jesus Christ, be wise like a serpent, be gentle like a dove. Pero nakakalungkot mga Kristiyano ngayon, gentle like a dove lang, pero isip, sorry. Ay nako. Tinuturuan ko dito mga taga-Bride of Christ na maging matalino po kayo gaya ng isang serpiente na sinasabi ni Kristo.
Dami yung nagagawa yung mga video na yan. Halata naman niya, bigla niyang binabaan yung volume ng ulan. Oh. Eh, live na live, kitang-kita talaga eh. Siyempre, kitang-kita. Eh, pahinto na yung ulan, siyempre. Nakita niya siguro doon sa langit na pahinto na yung ulan. Oh, sa binidyo. Oh. Ay, sus. Oh. O ano yung gift para sa atin? Romans chapter 12. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. O ito yung grace of God. Ito yung biyaya daw ng kaloob. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay magsalita at magpahayag ng mula sa Diyos, magpahayag tayo o mangaral tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung maglilingkod ang ating kaloob, tinan nyo, gift to. Oh. This is a gift. Ito yung sa atin. Nagtataka lang ako sa mga Pentecostal, sa Assemblies of God, ba't hindi nila tinuturo to? Ang gusto nilang ito, tinan nyo, no? Yung mga Pentecostal, gusto ito yung kanilang gift. Eh, hindi naman tayo yan. Eh, ito tayo eh, oh. Ito yung church gift. Ito yung gift ng iglesia. Basahin ulit natin, ano? Ang paglilingkod ng ating kaloob, maglingkod tayo, magturo, tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung may pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung mamumuno man, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakagawang gawa man ang inyong kaloob, gawin niyo yan sa buong galak. So in English, eto yun. This is our gift. Una, yung prophecy. What is prophecy? Pag sinabing prophecy, hindi ito yung nanguhula ka. Itong plano ng Diyos sa'yo, pupunta ka ng ibang bansa, magkakaroon ka ng blue car. Hindi prophecy ho yun. Ang prophecy po ay yung kung ano yung sinasabi ng Biblia. If you preach the gospel, you are prophesying. Yung iba parang nagiging si Baldwin, no, nagiging manguhula na. Ito ang pinapasabi sa iyo ng Panginoon. Gagamitin ka bilang pastor, magiging bishop ka, magiging archbishop siya, magiging pastor ka uli. Diyos ko, Lord. Ito ang pinapasabi ng Panginoong Yesus. Dadalangin ako sa Ama. Dadaling kita sa iba't ibang bansa. Ayan ang mga ginagawa ng mga pastor, eh, no? Ito ang pinapasabi ng Panginoon sa iyo. Magbigay ka ng marami. Lalago ang iglesia mo, magbigay ka. Give. Pera. Diyos ko, Lord. Oh. That is not prophecy. Oh, yan ang prophecy nila eh, no? Prophetic ano daw. Marami mga prophetic movement, no, ng mga churches ngayon. Oh. Gising na kayo, oy. Walang ganyan. Ang prophecy po ay pinapangaral mo yung Book of Revelation. Yung tinuturo ko sa inyong katapusan ng mundo series, yun ang prophecy na according sa Bible. Wala akong pinagkuhanan kundi Bible lang. Kaya dapat kung nagpa-prophecy ka, galing sa Bible. Oh. Oh, yung ministry daw, isa pa to. Gift daw ng Panginoon daw sa atin to, ayon sa bagong tipan tayo mga hentil. Kaya nga nakakatuwa yung mga taong ginagamit sa mga music ministry, sa ushering ministry. That is ministry. That is a gift. Gamitin daw ng paglilingkod. Then papasok yung servanthood, yung pagiging lingkod ng Diyos sa simbahan. Oh. Oh, teaching. Oh, eto ko. This is my ministry. Yung mga kagaya ko nagtuturo. Masaya ako sa ginagawa ko kahit hindi ako bayaran. Kasi kapag passion mo ang isang bagay, palakpakan ka o hindi, magtuturo ka. Palakpakan ka o hindi, bigyan ka ng tithes and offering o hindi, mangangaral ka. Hindi iba ngayon eh, hindi nagtuturo porque walang bayad eh. Ang totoong talagang tinawag ng Panginoon, merong puso talaga ng pagiging servanthood. Oh. Ito yung atin, ito yung gift natin. At naniniwala ako, yung iba rito, may gift na rin ng ganito, ayaw nyo lang mag-arise. Oh, yung exhortation na yung pagpapalakas ng loob, karamihan diyan mga dito, mga counselor, yung magaling magpa-counsel, alam mo, magpa-counsel ka sa isang pastor din o sa isang manggagawa, magaling siyang mangaral. Exhortation, that is a gift. That is for us today.
Oh. O yung giving. Ayoko na, bahala na kayo dyan. Next, ruling. Oh. Yung ruling administration, magaling ka magpalakad ng simbahan. Magaling ka sa leadership. Alam mo kung anong diskarte, kung anong dapat gawin, anong gawin ng dapat ng simbahan, paano pa, ano yung pamamalakad sa simbahan. Oh. Ito yung sa atin mga kapatid. So, tinan nyo, no, ang purpose nito, kung ikukumpara natin to sa apostolic sign, sa Gentile believers gift, ang apostolic signs is for the Jews. At halata naman na ang Jews ay mahilig sa himala, kaya kailangan nila ng sign. Cast out devils, speak in tongues, take up the serpent, drink, minom ng lason, magpagaling, magpabuhay ng mga patay. Yan ay sa mga Hudyo. Pero sa ating mga Hentil, hindi na kailangan yan. Ito ang kailangan sa atin. Dahil remember, ang espiritu ng church age ay grace at faith. We should live by faith and not by sight. Para lumakas ang pananampalataya ng mga believer, kailangan talaga ng prophecy, ministry, teaching, exhortation, giving at ruling. Ito talaga yung totoong ministry. Oh. Oh. Ngayon, ano ang big idea dito? Ang big idea dito, we should live by faith and not by sight. Ngayon ang tanong, Edwin, ano yung mga naghihimala? Meron naman talaga totoong naghihimala. Okay? Remember, sino ba ang tumawag kay Pablo? Si Kristo, di ba? Si Kristo. So, ibig sabihin, ito ang dapat nating pananampalataya. Ito ang dapat nating ginagawa. Ito ang dapat ang gift natin. Pero nakakalungkot sa mga huling araw, may mga gantong gift daw. Ngayon, ang tanong, di nyo ba alam na may sinabi si Kristo regarding sa mga pastor na ganto na nagpapalayas ng demonyo, nag-speaking of tongues, nagsa-serpent? Alam nyo ba na may babala si Kristo tungkol dito? Kapag ganto ang gift mo sa huling araw, basa. Edo, papasok yung Mateo 7:21. Tingnan nyo. Walang himala sa panahon natin ngayon, pero may naghihimala. Walang pag-cast out ng demonyo o anumang mga himala, miracle sa panahon natin ngayon, pero bakit nangyayari? 'Di ba? Bakit may nagbubuhay ng patay? Bakit ganon? Bakit may nangangaral daw ng salita ng Diyos, etc. Nangangaral daw sila, naghihimala sila. Okay? So, eto yung mga kapatid, no? Ang sabi ni Kristo rito, no? Nag-promise ito eh. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng Ama ko nasa langit. So ano ba ang kalooban ng Ama? Manampalataya kay Kristo. So ibig sabihin, ang pananampalataya kay Kristo ang kalooban ng Ama dito. Napag-aralan na natin na ilang beses yan. Nakasulat yan sa John 6:40. Ayoko na po yung paliwanag, pero mag-focus kayo sa sumunod na verse. Sabi rito, no, sa araw ng paghuhukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Oh, nag-preach daw sila. At ito pa, no, nagpalayas ng demonyo at gumawa ng himala sa iyong pangalan. Oh. So, ibig sabihin, ito yun. Balang araw, Panginoon, di ba nagpalayas kami ng demonyo, nag-speaking of tongues kami, naghimala pa nga kami, di ba? Uminom kami ng lason, hindi kami nalason, kami ay nagpagaling at nagbuhay kami ng mga patay. Oh. Pero tataka kayo, no? Ang sabi ni Jesus sa kanila, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Ako ba may sabi niyan? Oh. Bakit ganyan na sinabi ni Kristo? Kasi ang apostolic sign na ito, kapag ginawa mo sa panahon dito, you rejecting Christ. Inuulit ko itong apostolic sign na ito, kapag pinapractice mo dito at hindi ka naman para sa Hudyo, mali yung doktrina mo, you are rejecting Christ. Kaya sabi rito, no, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng mga kasamaan.
Di ba kayo nagtataka sa mga preacher na nagpuro himala, puro pagpapagaling, puro ano yung mga ginagawa nila? Yung kagaya nila Benny ano? Nila Benny. Meron ba kayo narinig na gospel sa mga yan? Tinuro ba nila sa madlang people na regarding sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 4 na gospel of grace? Nagturo ba sila ng grace? Hindi. Oh. Ito malalim to yung mga naghihimala. Pwede din ito rin yung mga born again. Pwede rin ito yung mga pare na nag-e-exorcist. Pwede rin ito yun. 'Di ba? Pwede rin sila yung mga ibang mga cult religion nagpe-perform nito. So pwedeng born again, pwedeng katoliko rin to. Pero maliwanag kasi dito, nang tinutukoy dito, yung mga Pentecostal. Sorry Oh. Na mahilig sa ganito, no? Cast out devil, speaking of tongues. Oh. Wherein ito ang dapat sa atin. Ito dapat ang gift ng mga pastor. Ito ang dapat na ating ginagawa during these last days. O ngayon, balikan natin yung naghimala kanina. Balikan natin to. Tingnan nyo ngayon nyo malalaman kung sa Diyos ba to o hindi. Panoorin uli natin, kayo nang bahalang umusga kung sa Diyos yung ginawa niya. Dalawa lang naman yan mga kapatid Maaring galing sa Diyos, pero galing sa gawan tao, pwedeng galing din sa demonyo, pwede rin ngayon kayo nang mag-discern. Kasi napag-aralan natin kanina na itong mga gantong bagay ay sa panahon natin ngayon ay hindi ito inuutos sa atin ng Panginoong Hesus. Actually, marami mapupunta sa impyerno sa mga gumagawa ng ganyan. Nakakalungkot sabihin to, pero to po ang totoo. Sabihin sa akin ng mga ibang Pentecostal, blasphemy yung sinasabi mo, Edwin. Blasphemy lang ako sa mata nyo, pero sa mata ng Biblia, ito po yung totoo. Hindi po yan ang para sa atin. Naipaliwanag ko na po kanina yan, bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. Pero kung panonoorin nyo ulit ito, bahala na kayo. You must discern the spirit kung anong merong espiritu sa taong to. Jesus, mauntat ka sa ulan, mauntat ka ulan sa pangalan ni Jesus. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, untat ka ulan sa pangalan ni Jesus. Maguntat ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus mighty name. Jesus, hangin, maguntat ka. Ulan, maguntat ka sa pangalan ni Jesus. Holy Spirit, I declare na untat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, Jesus mighty name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus mighty, maguntat ka sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Jesus mighty, the mighty in Jesus Christ, 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 the mighty in Jesus Christ. Maguntat ka, hangin. Ikaw ang hangin, maguntat ka. Ikaw ulan, maguntat ka. Ikaw ulan, maguntat ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ikaw hangin. Ulan, maguntat ang pagbubo. Mauntat ka. In the name of Jesus Christ. 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 Mag-untat ka ulan. Mag-untat ka ulan. Mag-untat ka ulan. Mag-untat ka ulan. In the mighty name of Jesus Christ. See? Kabalo na kamo sa power ni Lord. Kabalo na kamo sa power ni Lord. Nga napauntat niyang ulan. Ara na. Ara na. The Bible says, mag-untat ang ulan. Mag-untat ang ulan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Singnan mo, natawa. Nantawa ninyo. Nag-untat ang ulan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Truly, the Bible say, in Jesus Christ, kung ano ang pangayuon nyo sa akong pangalan, iamba lamang kay matuman ini. Natuman, naguntat ang ulan to the righteous man nga nag-ampo. Naguntat ang ulan sa pangalan ni Jesus. Oh, righteous man daw siya, righteous man. O, tinan nyo bala na kayo kung kung tama ba yung sinasabi niya, siya daw ay righteous, no? O, sige. Kaya raw siya pinakinggan kasi righteous daw siya. Ngayon ang tanong sa bidyong to, sino kaya natataas? Hallelujah. Hallelujah. See, tingnan nyo. Tumigil ang ulan sa aking pananampalataya at faith. Oh, sa aking at pananampalataya. Oh, sino na-glorify? Ang Lord ba o yung nag-pray? Oh, bahala na kayo kung maniniwala pa kayo dyan.
tinaboy ang ulan dahil sa prayer ko. Dahil sa prayer ko kay Lord, tinaboy ang Dahil daw sa prayer daw niya, imbis na kapangyarihan ng Diyos ang pinuri, dahil daw sa prayer niya. Alam niyo mga kapatid, no, madali magsalita ng glory to God, pero ang totoo nun, yung nasa puso ng nagsasalita ay glory to me. Una, bakit niya binidyo yan? Para for what? Para ba talagang mag-glory si God o para mag-glorify yung sarili niya? Ngayon kayo na ang umusga. Patuloy natin, ano? pangalan ni Jesus. Clear na, wala nang ulan sa pangalan ni Jesus, in Jesus mighty name. Okay. So, basta ako, nag-share ako sa inyo ng tama, Bible to Bible, rightly dividing the word of truth, verse by verse, chapter by chapter ng Bible. Ngayon, kung kayo ay magpapabudol pa rin sa mga perverted gospel na yan, bahala kayo. Sabi sa 2 Corinthians 11:14, ito ang sinasabi. Sabi ng Biblia, no, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya yung verse na yan, ano, ang prinsipyo po ng Biblia, si Satanas po ay hindi pwede siya magpakita ng siya ay Satanas. Okay? So ang gagawin niya, he will disguise na maging kunwari angel of light. Sabihin mga kapatid, hindi lahat na nagsasabi na porke sinasabi ang Jesus Christ, sinasabi ang in Jesus name, porke sinasabi ang Holy Spirit ay naniniwala na tayo na galing na sa Diyos yun. Kailangan ang basehan natin kung ito ba ay harmony sa sinasabi ng gospel. Kapag ang isang pastor o ang isang taong nagpapakita ng video ay taliwa sa sinasabi ng gospel ni Apostol Pablo, yun po ay another gospel. Di ba napag-usapan na natin yan? Kapag another gospel, yun daw ay sumpain at go to hell, ang sabi ni Pablo. Ngayon, kung ang pastor ay nagtuturo ng himala para ikaw ay maniwala kay Kristo, ang paraan ng pananampalataya mo kay Kristo ay base sa himala. Paano kung hindi na naghihimala si Kristo sa buhay mo, hindi ka na rin maniniwala kay Kristo? Kaya marami po mga backslider na mga Kristiyano daw at hindi naniniwala sa totoong gospel kasi sa mga ganyang mga mangangaral. Tandaan nyo mga kapatid, no, pag dumating ang Antikristo dito sa mundo, ganyan din, he will disguise. Kung maaari ang Antikristo, ako'y naniniwala na ang Antikristo, ang kanyang paraan ng pagdi-disguise ay sasabihin siya rin ay born again. Oh. Sinabi sa pasyon yan eh. May nabasa ako sa pasyon, no? Sabi ron, no, ang nagmimilagro ay gabayan ng demonyo. Ito pangat ng kabayo. Oh. Kinakanta sa pasyon yan. Di ba? Na pagmimilagro ay pwedeng gawin ng isang demonyo. Okay? Pero do sa video na yon, hindi naniniwala naman ako na hindi galing sa demonyo yon. Yun ay galing sa gawa ng tao. Gawa lang ho ng tao ho yun. To deceive, para mag-glorify yung sarili niya, marami siyang views, etc. Kasi obvious naman, napahinto na talaga yung ulan. Okay? So, walang himala doon. At kung meron mang himala yun, malamang that is not the true gospel. So, bahala na kayo, no? Kung maniniwala kayo doon, kung ano ang paniniwalaan nyo, yung video na yun o yung Bible nyo. Kayo na ang umusga mga kapatid. Ano ang paniniwalaan nyo? Bible nyo, yung Gospel ni Apostol Pablo, o yung mga ganyang video? Bahala na po kayo. Hindi ko kayo pinipilit. Pero salamat sa mga matured na Kristiyanong nananampalataya dito sa tinapos na gawa ni Kristo at sa Gospel ni Apostol Pablo. Salamat po sa mga taong yun. Sa mga hindi ko naniniwala ho dito, bahala na ho kayo. Discretion nyo na po yun. So maraming salamat po. Palakapakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang gospel. Okay, pwede na kayong magtanong, no? Type nyo lamang po ang salitang karito o charito. Okay.
Alam niyo kapatid, naniniwala ako sa miracle. Nangyayari naman yan sa buhay natin. Pwede yun, mangyari yun sa buhay natin na halimbawa, wala kang pambayad ng tuition fee, no? O ang Lord ang nag-provide, that is miracle. O kaya gumaling ka sa iyong sakit, that is miracle. Ang miracle po will work in mysterious ways. Hindi na kailangan pang ipangalandakan, ipakita sa social media, 'di ba? At saka may sense. Okay? At ang paraan ay to save or something. Eh yung ginagawa niya, napaka-nonsense naman kasi kung yun ay totoong miracle. Biro mo, inistorbo mo ang Diyos para lamang sa kapritsyohan mo magpasikat sa social media. Marami nangangailangan ng tubig sa panahon na yun. Maaaring yung ulan para madiligan yung kabundukan sa panahon na yun. At yung ibang nangangailangan ng ulan. Samantalang ikaw, ayaw mo lang maligo. Ayaw mo lang umulan. Masabi lang na ano ka. Hindi nila alam, natural lang yun. Tingnan nyo, subukan nyong tumawid sa kalsada, ipatong nyo ang inyong kamay sa sasakyan, sabihin mo, huminto ka sa sasakyan, talagang hihinto yun. Siyempre, kung hindi hihinto yun, masasagasaan ka, magkakaroon ng aksidente. That is natural. That is a natural way of natural lang po yun. Halimbawa, yung puno, na maglalaglag na ng prutas, pinalangin mo, malaglag ka, buko, talagang palaglag na nalaglag. Tapos sasabihin mo, miracle, lalaglag ang buko. Di ba? Ganun po tayo mga Pilipino no? Yung nangyayari sa atin. Kaya minsan din mag-isip-isip din tayo mga kapatid. Hindi lahat ng mga bagay na himala ay galing ho sa Diyos. Okay? Maring sabihin nila sa akin, Edwin, hindi mo ba naranasan ng miracle sa buhay mo? Ay, hello, paramihan tayo ng miracle, mas marami siguro sa akin. Maraming miracle sa buhay ko na hindi ko na kinukuwento, na pinagpapasalamat ko na lang sa Diyos. Di ba? Isa nga lang miracle yung taong nakakilala sa Panginoon. That is the greatest miracle. Nung naligtas tayo, nung naintindihan natin ang gospel, isang matinding miracle na yun. Di pa ba miracle yun? Kung tutusin ng tao, sarado ang isip. Kung tutusin tayo, wala tayong pag-asa na malaman ng katotohanan. Bakit tayo nabuksan ng ating kaisipan sa gospel? That is miracle. Hindi pa ba, ano pang miracle ang gusto nyo? Gusto nyo kasi yung mga miracle na napapanood nyo sa pelikula, no? Gusto nila yung mga miracle na parang mala Power Ranger o mala Superman o mala Doraemon, no? Gusto ng mga Pilipino yan, no? Yung talagang lagi siya yung bida, no? Gustong maging Darna, gustong maging Encantado, Encantadia, Enchanted Kingdom, nako. So, ayun yung Voltes 5. Ay, nako. Tama na yan. Next. Sige po, magtanong na po yung gusto magtanong. Pastor, gandang gabi. Gandang gabi po. Pastor, di ba yung nag-message ako sa'yo, yung tanong ko, about dun sa yung 2,000 years ba ay included na doon yung 7 years of tribulation or makomplete yung 2,000 in another 7 years para maging 2,007 years. Okay. Teka, kunin ko lang yung aking materials. Wait lang po. Ito, sample lang to na sketch, no? So, basically, sabi sa Bible, no, ayon sa pag-aaral natin, sa mga nanonood ng mukhang malapit na mag-rapture, kung napanood niyo po yung video, mas maganda kung napanood niyo na para elaborate na lang. So, ang ganito nangyari niyan. Si Jesus Christ, 30 AD halimbawa, so magbibilang ka ng 2,000 years. Kasi ang usapan kasi, yung paghahari ni Kristo, 2,000 years bago maghari si Kristo. Okay? 2,000 years bago ma-restore ang Israel. Ang restoration ng Israel ay sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesus sa simula noon. Ang restoration ng Israel ay sa second coming of Christ. Kaya
magbibilang ka ng 2,000 years, lalabas niya na 2030 AD, second coming of Christ na. Halimbawa lang to mga kapatid. Ngayon, dahil ang second coming of Christ ay katapusan ng 7 years of tribulation, magbalawas ka ng 7, lalabas niya na parang sa taong 2023 sana, nag-rapture na. Yun po yun. Kaya ang mangyayari niyang kapatid, ang rapture niyan ay minus mo sa 2,000. So, yun ang sagot ko doon kapatid. Okay po, Pastor. Tapos may isa pa, Pastor, ang dami kong tanong. Char. Sige. Yung ano po, Pastor, yung about sa Messiah. Yung Messiah po ba ng ng Hudyo? Kasi di ba nabanggit mo din doon sa katapusan ng mundo part 5 na hindi tatanggapin kailanman ng mga Hudyo ang magiging Messiah nila kung walang dugong Hudyo or kalahi ni Abraham. Mm. So, yung Antichrist po ba ang magiging Messiah ng Hudyo or yung example yung Yanuka? Kasi ganito yung kapatid, no? Tao dito. Hindi naman ako dogmatic sa turo na yon, pero ang point is, lumalabas na kasi ang Antikristo kasi galing isang Gentile Gentile. Yung unang halimaw kasi Gentile Gentile nation siya. So ibig sabihin, kung ito yung Gentile nation, kung i-interview mo yung mga yung mga rabbi sa Jerusalem, ang tatanggapin nilang Messiah ay mula sa lahi ni David. Kaya nga 'di ba si Jesus Christ ang totoong Messiah, 'di ba? Lahi ni David. So ang Messiah ng Israel talaga ay dapat ay galing sa lahi ni David. Ngayon, sa Revelation kasi, dalawa kasi ang Antikristo. Parang dalawa kasi magiging Antikristo. 'Di ba sabi nga ni Kristo, 'di ba? Maraming mga Antikristo ang lilitaw. Hindi lang isang Antikristo 'yan. Kaya nga lang ang tawag sa kanya ay bulaang propeta, yung pangalawa. At nataon din kasi, tinan mo nung yung unang halimaw sa Revelation chapter 13, lumabas siya sa tubig. At ayon sa Revelation chapter 17, ang tubig ay nagre-represent sa mga wika, bansa, lahi, mga tao, o sabihin mga Gentile nation. Opposite naman yung lupa. Yung lupa kasi, ito ay lupa ng Israel. Ever since pala, pag sinasabing lupa o sumisimbol sa lupa, ito'y kalupaan ng bayan ng kanilang sinilangan. So, ang mangyayari yun yan, na ang ikalawang halimaw kasi, ang sinasabi sa Revelation, kordero pero boses dragon. So, ibig sabihin, kordero, sabihin, isang Hudyo. Remember, ang kordero ay isa sa iconic na hayop ng mga Hudyo. So, lumalabas na talaga na isang Hudyo yung ikalawang halimaw. O pwede rin kalahi ni Abraham, pwede rin yun. Basta kalahi ni Abraham. Pwede rin Muslim, basta lahi ni Abraham. Yun ang mangyayari dyan, posible yan. Kaya actually, kapatid, itong katanungan na to ay mas masasagot ko pa to sa susunod kong ginagawang vlog ngayon, yung tinatawag na Islamic Antichrist, pakiantay lang po. Ipapaliwanag ko lang po doon yung kung sino talaga at saang bansa talaga manggagaling ang Messiah ng Hudyo. Yun lamang po ang masasagot ko dyan, kapatid. Okay po, Pastor. Tapos may dalawa pa, Pastor. Marilis lang. Yung about po doon sa topic ni Pastor ngayon. Kasi di ba about sa prayer natin na mostly lagi tayong nasasanay dun sa dulo na ginagamit natin yung in Jesus name. So ano po pala po yung proper prayer as full grace na? So thank you na, parang ganun. Parang si Pablo, Ano ba, Pastor? parang panalangin ni Pablo. Tingnan mo yung panalangin ni Pablo, no? Ephesians chapter 3 verse 20. Ito, panalangin to Sabi ni Pablo dito, sa kanya ang makaagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating higit isipin sa magitan ng kapangyarihan maghahari sa atin. Tingnan mo, no? Sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesia at ni Kristo magpakailan pa man. Amen. Amen lang.
Oh. Dito lang dapat nyo nang paniwalaan yung sinasabi ko sa inyo yung pattern ng panalangin. Amen is sapat. Kasi ang amen, it is a faith. Pangalan to ng ating Panginoon. Ayon nga sa Revelation, pangalan to ni Jesus eh. Alam niyo ba yung amen? Pangalan ni Jesus yan. O, Revelation, chapter 3 tayo. O. Sabi rito, no, isulat mo sa mga anghel ng Laodicea, ito ang sinasabi na ang pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang. O si Jesus to eh. Yung word Amen is sapat. Amen means Jesus. Si Jesus yun. Kaya sinabing si Jesus yun kasi Amen is, ang meaning niyan sa mga Hudyo ay mangyari nawa, siya nawa. Mangyari nawa. Oh. Oh, 'di ba? So, ibig sabihin kapatid, yung salitang Amen, that is name of Jesus. Kung sasabihin mo pang in Jesus name, Amen, redundant. Nag-Amen ka na nga eh. Nag-in Jesus name ka na nga eh. Tapos mag-in Jesus name ka uli. So, ang mas maganda talaga niyan, yung kagaya ng panalangin ni Pablo. Ng panalangin ni Pablo, sa inyo po ang kapurihan at kadakilaan, Amen. Kaya nga lang kasi, ang problema kasi sa ating mga born again, wala, nasanay na tayo eh. Sabagay, hindi naman big deal po yan mga kapatid. It is not a big deal. Kung nakakapagsalita tayo ng in Jesus name, Amen. It's not a big deal. Pero kung ako ang tatanungin nyo, bilang teacher ng Bible, mas biblical pa rin yung salitang Amen lang is enough. Kasi, yung kapangyarihan ni Kristo na-release na sa atin eh. Bakit kailangan mo pa ng in Jesus name? Tsaka yung in Jesus name, ginagamit po yan sa pagpapalayas ng mga demonyo, ng mga apostol. Ang tanong, apostol ka ba? Pangalawa, nagpapalayas ka ba ng demonyo? Hindi naman, di ba? Oh. Kasi kung tatanungin nyo ako, kasi nga teacher ng teacher kasi ako mga kapatid eh. So doon tayo. So sinasabi ng Biblia. Stricto kung tumutupad sa Biblia. Kung tatanungin niyo ang Biblia kung anong tamang panalangin, Amen, isapat na para manampalataya ka sa kapangyarihan ni Kristo. Kasi remember, nung pinako si Kristo sa krus, na-release na ang kapangyarihan. Pero sa mga apostol, pag binabanggit nila ang pangalan ni Jesus, doon pa lang nare-release yung kapangyarihan. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Kasi nung panahon na yun, hindi pa napapako si Kristo, kaya kailangan ng kapangyarihan, kailangan ng pangalan niya para mag-release ang kapangyarihan. Pero si Jesus Christ, nung pinako sa krus, nung sinabi na niyang tetelestai, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng panalangin po natin, sinagot na. Ang masasabi lang natin is Amen, tapos. Hindi mo na kailangan mag-in Jesus name para ma-release ang kapangyarihan ng Diyos. Matagal nang na-release ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo noon pa. Nung naipako pa si Kristo 2,000 years ago, matagal na yun. So bakit kailangan pa magre-release ang kapangyarihan? Na-release na noon. Oh. Kasi mahalaga kasi dito mga kapatid, we should live by faith and not by sight. If you have faith in Jesus, dapat noon pa lang nagtiwala ka na noon pa lang sinagot na ang panalangin mo, sinagot na ng Diyos ang panalangin mo na magpalayas ang demonyo, kung magpapalayas ka ng demonyo, sinagot na yun noon. So dapat, ang gagawin mo na lang, Amen, isapat na. Oh. Kasi ano ang problema? Tradisyon. Pero sa ibang mga full grace pastor, maririnig nyo rin siguro to. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi naman to malaking bagay. Kaya nga lang kasi, ako ay nagtuturo lang ng katotohanan. Nagtuturo lang ako ng totoo. Yun lang ang aking tungkulin dito sa channel na to. Magturo lang ng totoo. Ngayon, nasa inyo pa rin ng desisyon kung paniniwalaan nyo o hindi. Yun lamang po mga kapatid. Okay po, Pastor. Last na lang, Pastor. Sige. Curious lang, Pastor, about po dun sa 1 Kings verse 11. 1 Kings 11 verse 4. Yung si Solomon po na tumalikod siya sa Diyos, tapos may babala pa sa kanya. Ano po mangyayari sa kanya, Pastor? Kasi di ba meron tayong eternal security? Iba kasi yung story ni Solomon, Pastor eh. Ano kaya yun? Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumaba sa kanilang Diyos-Diyusan,
hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh at hindi sinundan ng halimbawa sinabi ni David ng kanyang ng kanyang ama. Sumamba si Solomon kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, Milcom at karumaldumal na Diyos ng mga Aminita. Kumuha ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ng halimbawa ng kanyang amang si David at buong katapatang lingkod kay Yahweh. Sa burol ng nasa silangan ng Jerusalem tayo si Solomon ng sambahan para kay Simos at karumaldumal na Diyos ng Moab at kay Molek. Pinagawa niya ang kanyang altar ng mga Diyos-Diyos sa lahat ng niyang asawang dayuhan at ang mga ito'y doon nag-insenso ng ahay. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil ginawa niya ito 2 beses nagpakita sa kanya si Yahweh. Pinagbawalan sa ngunit hindi sinunod si Yahweh. Kaya sinabi niya, dahil sumira ka sa ating kasunduan, sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyong kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. So ano yung consequence? Aalisin daw yung kaharian at lingkod mo. Wala namang sinasabing napunta na impyerno eh. Ang sinabi lang, ano daw yung dahil sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyong kaharian. O ano pa yung mga consequence? Baka malay nyo, mabanggit dito na napunta siya ng impyerno, alamin natin. Ngunit alang-alang kay David ng inyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Isang lipi lamang ay titira ko sa kanya alang-alang kay David sa aking lingkod at alang-alang siya. Kaya pala nahati ang Jerusalem, no? Kaya pala naitapon yung 10 tribo ng Israel, yung sumpa na yun dahil sa ginawa ni Solomon. Pinintulot ni Yahweh na magkaroon ng kaaway si Solomon at Edom ay tanghatad buot sa lipi ng Edom. Nang masakop ni David ang Edom, pumunta roon si Joab. Pilibang laban, 6 na buwan, no? Subalit sa hada ng bata noon haba nito Okay, so Meron talagang pastor, meron talagang may consequence pero internal walang security sinasabi or sa OFAC Bible. lang. Wala akong sinasabing wala akong sinasabi ang Bible kung saan napunta si Haring Solomon. Dapat doon lang tayo mga kapatid. Hindi natin pwedeng husgahan si Solomon nang wala sinasabi sa Bible. Pag walang sinasabi sa Bible na kung napunta sa impyerno si Solomon, ay kung walang ganun, wag natin paniwalaan. So ibig sabihin mga kapatid, tahimik lang tayo doon. Huwag nating silang husgahan. Tsaka pangatlo, hindi naman big deal yun kung sa mapunta si Solomon. Ang mahalaga ho tayo, tsaka yung pamilya natin mapunta ng langit. Yun po yung mahalaga ron. Okay? Pastor, parang isa na rin siya sa parang proof na meron talaga eternal security. Kasi Hindi ko alam. marami kasi maano sa OSAS eh. Parang na-high blood sila sa OSAS. Ito kapatid tinan mo. Maging neutral ka dyan sa verse na yan. Walang sinabi na si Solomon ay naligtas. Wala ring sinasabi na si Solomon ay hindi naligtas. Walang sinabi. Kaya hindi tayo pwedeng mag-assume na si Solomon ay ligtas. Hindi tayo pwedeng mag-assume na si Solomon ay hindi ligtas. Dapat no comment tayo dyan mga kapatid. Huwag kayo magtuturo sa ibang mga kapatid nyo o sa mga ibang delikado yun eh. Si Solomon ligtas eh. Kasi nga, saan sa Bible na si Solomon ay ligtas? Wala naman sinasabi yung Bible. May nag-a-assume Huwag tayo mag-a-assume. Opo, i-example nga daw nila si Ananias ba yun, yung mag-asawa. Example na impyerno na daw yun. Bakit nakapunta naman siyang impyerno? Bakit? Sa Bible na napunta sa impyerno, namatay lang yung dalawa. Namatay lang naman silang dalawa eh. Mga kapatid, tandaan nyo, huwag tayo magkukonclude sa mga karakter sa Bible kung saan sila napunta dahil walang sinasabi ang Biblia dyan. Dapat doon tahimik lang tayo. Pag may nagtanong sa atin, sabihin natin, hindi ko rin alam kasi wala naman sinabi ang Biblia kung saan sila napunta eh. Doon, period na tayo. Huwag na tayo magko-comment doon. Kasi kung ako tatanungin nyo, hindi ko rin alam. Kasi nga, wala sa Biblia. Walang sinasabi ang Biblia kung sino napunta. Kung gusto nyong malaman, Punta impyerno. punta tayo ng impyerno para malaman. Kaya pag wala, bigo kayo. Kayo rin punta na rin, bahala kayo. Malalaman naman natin yan sa eternity. Marami tayong mga tanong dito sa buhay na to na masasagot na lang sa eternity. Kaya yung mga bagay na yan, antayin na lang natin mag-rapture, malapit na naman. Malalaman din natin yan. Okay? Okay po, Pastor. Tama na, Pastor. Baka palayasin na ako dito. Ang dami na nilang chat ko.
Sige, Opo, Pastor, magte-test tayo salamat mga po. yan. Charito po. Sabi Charito na po. naman, nagkikwentuhan yan. Sige, Pastor. Charito po, salamat. 9:44 PM. Sige, part 15B, this middle of November, kapatid, ma-upload ko na. Madali lang naman 'yun. Kasi may ginagawa pa ako isa pang vlog. Okay, so sige, Charito po. Sige, si Christopher Albento. Christopher Albento, pwede ka na magtanong. Yes po, Pastor. Good evening po. Good evening po. Hello. 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 May iba lang po tayo, no, may banibagong itatanong lang. For curiosity lang po dito regarding sa full grace. Sige po. Sige po. Tanong ko lang po, Pastor, yung kay Pastor Emmy. Paano na po nagsimula yung teaching niya about sa sa full grace, about sa forever na ligtas na po. Paano po siya nag-start? Yun lang po yung gusto ko pong malaman. Katunayan niya, kapatid, hindi ko rin alam eh. Pero Hindi mo rin po alam. ayon sa naikwento niya sa akin na nasa EMI ako noon, matagal na raw silang Baptist sila. Oo. Pero Okay. nagsimula sila sa pagiging Baptist. Actually, nung bata ako, na-confirm ko na umaate na pala ako sa kanila dati. Ang pangalan ng church nila dati ay Jesus Lord of Glory o J-Log sa sa Bagbagin Malinta. Naririnig ko na yan. Naririnig ka na yan. Yun ang alam ko doon. So kung J-Log yan, Baptist, talagang Baptist talaga sila dati. Baptist talaga sila. Yun ang pagkakaalam ko Kasi yun ang sinabi sa akin ni Bishop Emmy. Pero yung the whole story, hindi ko na alam. Kasi nga, hindi naman niya nabanggit sa akin yung ganung bagay. Yun lang po ang alam ko sa history ng EMI. Tapos yung dati kasi, 'di ba J-Log nga sila. Tapos Opo. diyan sila sa Malinta. The Lord's Flock yata sila ngayon. Di ko lang alam kung ano pa rin kung ano nangyari. Basta ang pagkakaalam ko, J-Log sila dati. Ngayon EMI na dati silang Baptist. Ganun. Ayon sa kwento sa akin ni Bishop. Ayan lang sa kwento sa akin ni Bishop Emmy. Yun lang yung pwede ko ma-share sa tungkol sa EMI. Bali siya pa po, Pastor. Sige po, sige po. Bali yung time na yun na napanood ko yung unang video nyo, bali ng 2023 pa, last year, regarding dun sa yung about dun sa galit na galit pa kayo yung time na yon. Yan may nagtuturo na about dun sa about sa full grace. 'Di ba number 1 po daw kayo na sabi niyo pa nga na number 1 po kayo sa bumabati ko sa Facebook. Sino po yung tao yung tinutukoy niyo? Hindi ba si Bishop Emmy po ba 'yun? Noong time na hindi pa ko kayo nasa perverted pa ako kayo noong time na 'yun. Ay, oo. Aminado naman ako noon. Nag-sorry na ako kay Bishop noon na nagkita kami. Opo Tapos, yun na nasa isip ko eh. Oo. Nagawa ko yun. Kung meron man mga kapatid, kung meron man malala na mas malala pa sa pagiging perverted at kung meron mang bastos ka siya kay Blessed Reader, malamang ako na yon. Kasi nga, Ganun po ba? oo, mas walang iya ako dati. Pero mo, nag-post yata si Bishop Emmy noon. Tapos, tinuturo niya kay Abraham na kahit si Abraham ay 2 beses nagsinungaling, pagpapatunay na ang tiningnan ng Diyos sa kanya ay hindi yung kanyang kamalian, kundi nag-comment ako doon, sabi ko anong klaseng Diyos yung tinuturo nyo? Ano yan? Konsentidor? Ganun ako. Konsentidor. Tapos, nag-chat sa akin si Bishop Emmy noon. Hindi ko pa alam kilala noon. Kasi ang gamit ko lang ng cellphone, ang bilis niya mag-type. Hindi ako makaganti. Hindi ako makaganti, ang bilis. Sabi ng asawa ko, nakatikim ka ng nakatapat ka, Sabi ko, kasi computer ang gamit niya, cellphone lang ang gamit ko, ang tagal ko mag-type. Pero nung binakrit ko yung mga sinabi niya, ang gaganda ng mga sinabi niya sa akin, sabi niya na
Na pagkakaintindi ko sa sinabi niya na ang biyaya ho, ang biyaya ho talaga ay napaka-misteryoso, na ang biyaya hindi natin pwedeng limitahan, hindi natin pwedeng sabihin na aabuso ang biyaya kasi ang biyaya ay piniliwanag niya kung gaano kaganda yung biyaya. Hindi niya ako dinibate kung basta piniliwanag lang niya. Tapos ini-encourage niya ako na maganda kung pumunta ako doon or something. Ewan ko kung ganun sinabi niya. Basta, oh. Yun na yun. Wala na. No choice na ako. Pero nakikipag-debate pa rin ako. Sinasabi ko yata na, ano Ganun ba? po ba? Sabi ko nun na, hindi kasi, marami malinin lang niya. Perverted na perverted talaga ako. Perverted talaga ako nun. Kaya yung mga perverted na umaalipusta sa akin, alam ko na kung paano sagutin kasi dati rin akong ganun. Kaya pinahintulutan ng Diyos Nakikita niyo siguro yung na background. nakikita ko yung sarili ko sa kanila kapag may dumedebate sa akin. Kaya nga minsan dinadaan ko na lang sa biro, 'di ba? Nagkakambing-kambing na lang ako. Oh. Kasi nga nakikita ko yung sarili ko sa kanila dati. Para din pala kay si Apostol Pablo, no, pastor, ano, mga time na yun. Sabi daw nila na parang yung nangyari daw kay Pablo, nangyari din daw sa akin na Ganun nga po. actually Persecutor. yung mga kapatid ko dati kasi meron akong church sa God's Home dati noon. Yung iba doon naiinis ako sa kanila kasi umaatin sila sa EMI. Oh. Ganun po. Dinedebate ko yung mga yun, lalo na yung pastor namin. Hanggang sa, dahil nga doon, kaya nga ako umalis sa simbahan na yun kasi nga, sabi ko, kulto na tong simbahan na to, naniwala na doon sa mga mga abusado sa kasalanan. Ganun. Nangyari yun. Natuwa nga sila. Actually, natuwa sila nung inimbitahan nila ako. Na natuwa sila na full grace na. Kung iba nga nag-ano pa sa akin, natatakot pa sa akin. Si Edwin, perverted yan. Marami pa. Mayroon pang mga sama ng loob sa akin yung ibang mga tao doon sa God. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, nagbago na ako, born again na ako, full grace na ako. Ayaw niyo ba maniwala? Tapos doon, nagturo ako ng full grace doon. Nagturo talaga ako ng full grace 5 days. Natuwa sila na ibang-iba na daw ako. Hindi na ako kagaya ng dati. Laki na rin pinagbago ko. Kasi nga, naging naputan na ako sa biyaya. Kaya doon nila nasabi siguro. Kaya doon nila nasabi sa akin na sinabi nila, yung nangyari sa'yo, parang yung nangyari kay Apostol Pablo na persecutor. Grabe. Ang grabe, no? Ang galing. Ang galing talaga. Kaya ako meron... Saan po kayo, Bali, Sige. saan po kayo na, nakot ng, yung biglang nag-twist yung, yung, siyempre, sa sobrang taas na ng pride nyo ng mga time na yun, eh. Saan kayo nakot dun? Noong kasing paano nyo napilit sarili nyo? Nung kasing natira ako sa Assemblies of God, yung isa kong kaibigan na galing ng God's Home umalis doon. So, nangyari, sumama sa akin. Siya kasi, EMI pa rin siya. Kaya ilag na ilag ako sa kanya. Tapos binigyan niya ako ng booklet ni Bishop Emmy. Doon nag-start. Sabi sa akin ng kaibigan kong yun, pre, alam kong hindi ka bias, try mo rin, tingnan mo rin. So, nung binigay sa akin yung booklet na yun, 2 years pa, 2 taon pa bago ko binasa. Ang tagal, Oo. Grabe. Ganun ako pinagtiyagaan ng Diyos. Napakatigas ng ulo ko, napakayabang ko talaga. Totoo lang, napakayabang ko talaga, sabi ko sa iyo. Ibang-iba talaga ako noon, sabi ko sarili ko. Talagang hindi ako ligtas talaga ng panahon na yan. Kaya dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kapag ito pinapatotoo ko kahit kanina, minsan naiiyak ako, sabi ko, buti na lang kinahabagan ako ng Diyos talaga. Kung hindi, wala na ako. Tapos na ako, no? Nakaka-bless to. Nakaka-bless talaga, Pastor. Kaya kung meron mang walang yang pastor dito sa mga nagpo-full grace, ako na siguro yun. Ako na siguro yung pinakahuli. Ako na siguro na yung pinaka-aba sa lahat ng mga pastor ng nag-aral sa EMI. Ako na siguro yung pinaka-walang kwenta siguro, masasabi ko. Dahil talaga iba yung Nahihiya nga ako kay Bishop Emmy pag tumititig ako sa kanya, nahihiya ako. Dahil sa ginawa ko nung araw. Mabuti na lang si Bishop Emmy ay dahil siya yung mangangaral ng full grace. Ma-adapt mo rin kasi yung yung maging graceful ka rin sa tao na Opo, napaka-graceful po ni Bishop Emmy. Grabe. Namit ko rin siya one time, eh.
Kaya yun ang dahilan. Kaya ito, nandito na ako ngayon. Sa biyaya ng Panginoon, nakatayo na ako. Oh, grabe pastor, maraming salamat po sa sa testimony niyo, no, kasi doon ko nakita na 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 parang nahawig din doon sa sa katigasan din ng ulo ko po ng mga time na yun. Opo, Mm. nakikita ko rin yung yung pinagdaanan ko rin, napakahirap din ang hirap din tanggapin pastor, yung yung true gospel, yung totoong gospel, napakahirap din lunukin. Struggle Ang ako tagal ko niyan. opo, Oo. opo, talagang Struggle napakahirap ka po. niyan, no? Kahit Lalo na na yung naiintindihan mo yung naman, pero hindi mo matanggap. Opo. lalo na yung pag alam mo yung sarili mo, marami kang alam sa Bible, tapos hindi mo matanggap na napahiya ka sa Ayun turo. yun, opo. Mahirap yun. Opo. Yun. Mahirap yun. Grabe, ang hirap. Ang hirap nga po. Ang hirap po talaga eh. Kahit na naiintindihan mo naman, may sense naman yung yung about sa tamang Sinasabi. kaligtasan. Pero hindi mo nga lang malunok. Kasi magmumukha Gano'n na lang na kasi pakiramdam ko eh. kasi magmumukha Opo. na may mali ka, hindi mo matanggap, mahirap. Oo, opo, ang hirap po eh. Tapos taon pa ang binilang, ilang dekada pa na gano'n ang turo mo tapos biglang magbabago. No, mahirap talaga. Ang hirap. Ang Ang hirap. Pastor, hirap na salamat hirap, pastor ah. hirap na hirap ako dati nung pag nagkakasala Opo. ako. Sabi ko, Ayun pinatawad po, tayo diyan ako ng Diyos. nag-struggle ako. Ang tagal Struggle ako diyan, pastor. ang tagal ko bago masanay na, Lord, salamat sa kasalanang ito na nagkasala ako at salamat sa iyo, Panginoon, Dati kapag nagkakasala ako, sorry kaagad eh. Pero, Opo. ano lang, Parang ayun, nakaka-awkward, no? awkward talaga. Awkward. Oo. Parang awkward talaga siya, no? Mm. Grabe, parang kakaibang panalangin. Grabe. Yan, struggle ako nung una diyan. Pag nagkakasala ako, hindi ko alam paano ko hihingi ng tawad o ano ba, o hihingi pa ba ako o ano. No, Eh mahirap. yun, doon ako na open pastor doon sa yung topic niyo about sa dapat ba tayong humingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Yun, hinimay-himay ko yun, kaya naintindihan ko. Doon Mm. ako na open pastor. Mm. Kasi nga, Mm. madalas nga ako nagkakasala eh. Mm. Kaya salamat talaga dun sa sa pagkakapaliwanag niyo pastor, sa biyaya na binigay ng Panginoon talaga. Glory to God. Kaya, opo, kayo po talaga yung regalo na binigay ng Diyos sa amin. Kayo po talaga na, kasi sa dami po ng mga ngaral po, pastor, ang hirap pong intindihin yung mga nila, yung paliwanag nila. Bukod tanging kayo lang po ang yung naturing pong na pastor sa buhay namin, pastor. Kayo Ay, lang po talaga. glory to God po. Salamat po, Salamat pastor. po. Salamat po. Salamat. Salamat. Salamat po pastor sa sa niyo, testimony niyo po. Salamat po. Ayaw po. Always charito po sa inyo, pati yung pamilya niyo. Salamat. Same to you. Same to you, likewise. Same to you po. Opo. Salamat. Opo, pastor. Salamat po. Okay, so 9:57 PM, 3 minutes na lang. Sige, okay na tayo, no? Pero ako talaga yung nagpapasalamat sa Panginoon na at least lahat tayo ay nakakalangoy na sa ating mga pinag-aaralan at iba dito ay nakakaintindi na. Salamat sa Panginoon. At palakpakan po natin Panginoon bago tayo manalangin, ano? Okay, next week, gusto ko na kayo maging involved sa service natin. Next week may mag-o-opening prayer na at may magko-closing prayer pa. Okay? So, yun muna ang gagawin natin next week. Hindi na ako mananalangin. Mag-a-assign ako ng mananalangin. Sa bagay, volunteer naman eh. Kung sino man yung gusto mag-volunteer next week, sa next week, type nyo lang paalam nyo lang sa akin. Tapos, meron na mag-opening prayer, mag-closing prayer. Para na sa ganun ay kahit na wala pa tayong physical church, at least dito man lang napapractice tayo ng pagmi-ministry sa Panginoon. Okay? Pero sa ngayon, ako muna mag-closing prayer. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoong Hesus, sa inyong biyaya at habag sa amin at mga taong ito na umaten sa aming service. Pagpalain niyo po patuloy yung mga umaten ngayon. I speak life, blessing, long life, good health, triple blessings, quadruple blessings ang dumating sa kanilang buhay. Nananampalataya po kami na kami po ay walang sakit, digtas, malakas, pinagpalat, pinaburan,
ginawang matuwid, banal at pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong tinapos sa krusang Kalbaryo, Panginoon. Kundi dahil sa iyo, wala po kaming pabor ng Diyos. Pero buti na lang, Panginoon, nagsakripisyo ka para sa amin. Kaya walang hanggang pasasalamat ang aming binibigay, hindi lamang sa buhay na ito, sa araw ng rapture, sa second coming of Christ, hanggang sa eternity. Habang nag-i-exist kami sa buhay na walang hanggan, lagi po kami magpapasalamat. Kundi dahil sa iyo, wala kami sa kinalalagyan namin ngayon, Panginoon. Amen. So maraming salamat po. Mga kapatid, mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you, Pastor. Salamat po. Thank you po. Ito po. See you next week. Salamat po. Salamat. Bye po. Po sa lahat. Sarito po. Ganito po. Iba naman yung kambing na yan. Sige, salamat po mga kapatid. Stay blessed po sa ating lahat. Salamat.